Pangga! Chinese New Year is here! Year of the Fire Horse. Yahoo! Ready ka na bang i-level up ang swerte mo? Red outfit, check. Positive vibes, check. Goal natin, simple lang. Mas maraming wins, mas konting stress, at mas solid na playlist sa buhay. Kaya salubungin natin ang bagong taon na may saya, pag-asa at sandamakmak na tikoy sa gilid sa ating mga panggang Chinese at Pinoy Let's make this year louder, brighter. and luckier than ever. Happy Chinese New Year po! Hi, Pangga! Hi, Pangga. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Pangga. Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwan. It is now 6:07 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalove to Balik, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Mancha to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. Aksyon sa Energy! Prangkahan, prangkahan. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, 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 sumbungan ng bayan.
Energy. Prangkahan. Aksyon sa Energy. Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Takan. Bugtaw na bangon na. Good morning. Adlaw Makarado Webes, February 12, 2026. Again, bugtaw na bangon na. Tapos yun rong holiday. Prangkahan. May klase, may trabaho, amat na. Ay nag-uumpisa man gina sa aton kanang pagpanerbisyo publiko. Prangkahan aksyon sa energy. Alas 6:11 na. O bukasyon natin ng mga linya at komunikasyon. Pwedeng magpartisipar. Ay masyado kamong mga masangag. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Very outspoken na. Aton ng mga kasimanwan. Sanda karang mga naoobserbahan sa pangginobiyerno. Basta ro aton patas ag may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa Energy. 0928-125-7274. Pwede man ka magtawag sa 268-61 or 268-6118. O mag-comment sa comment section natin karang Facebook Live. Nag-live na po tayo sa official Facebook page at Energy FM Kalibo. Nag-share ko naman ron sa akong karang official Facebook account. Kasimanwang Jofel Perucho Magpusaw. I-share nyo naman mga kasimanwa. Agud mas mabo pa. Araton krang maabot sa ngagat serbisyo publiko. Aksyon sa Energy. Magkaroon nga agahon karat Huwebes. Ay total hindu na paman. Anong ginasugid nga urgent meeting ay daya magkaroon rong pinaka-iabaw sa tanan. Aksyon sa Energy. Nga trending iya magkaroon sa kabiserang Banwat Kalibo. Prangkahan. Usaping Kalibo Public Market. Aksyon sa Energy. Ay kung kahapon nag-istorya ta si Kasimanwang Ivy aninang ay Rwanda nga maging paabot ang mga concerns ag sakit buot. Prangkahan. Ay hamakon mo. Pagbisita nandar na sa ongoing nga hindi ta masayuran up to when daw nakabatsyag raton nga mga negosyante vendors sa Kalibo Public Market nga daw wa gidamana kamot pagpahalaga kamon kaisod-isod gid man na ra inyong tan-aw kamon nga uwa nyo gid amana kami pag isipa itmayad ruamon nga maging kahimtangan sa ginataon nyo nga ron nga puwesto nga kaisod-isod. Aksyon sa Energy. Hindi ko niya ni kuno siyang damagabaganggaan. Ay paal na hindi ko niya ni mana kami kahugag. Aksyon sa Energy. Prangkahan.
Kung kay kasimanwang Ellie Navarra pa ay pagplastart amon niya karanga karne mabigay gagira. Ay paalin parong concern man sa dry goods section. Aro mga stalls nga tong bisan na yun gagapawrong ugo. Daywang kasako manang sibuyas sa gasang kasakong bawang gutok na. Ay haron gida nga ni ron ginahambay ta. Kung gamato-mato kata kamo ngawa nyo gina-involve ron daya karanga mga negosyante vendors ta. Ay rong resulta gid karon kapalpakan. Magtinuguran gundayon kamo. Basugon nyo gundayon sa kontraktor. Agod sa pag-aom nyo. Maligtas kun kamo sa kahuyanan. Ay ano ro magiging sabat it kontraktor. Ay daya matamana ro anday karanga design. Nagatrabaho malang kami. Ay paano matuod? Ay kung pilang tapias yun rumpundo, magaginan siya parong kontraktor. Ano ro maging resulta at project? Project nga tinipid. Magsayakit yung dahil inyong buod kung ipanawagan ka mo. Ko baga hindi maduktan ay kadamugon yung mga itsura sa kahianan. Manami ginakunta ay bago na, no? Ginasugid nga work of art. Iga pabugagon kunta naton doon bukod nga ngit sa probinsya Tagan. Bilog nga Western Visayas. Sa energy! Tanawa ka Maria sa Kalibo ay kanamiton doamon nga public market. Ay umibat arong ihip it hangin. Duyon gid lang kunta ro maging priority ninyo. Arong maging manami nga sitwasyon ni taton karang mga vendors ay matuod man ro anda nga hambay nga ra. Nga ano gid man rong ginapromesa kamon kato. Tiis-tiis yang anay man kamo. Ay kinahanglan natong ipaayos raton nga Kalibo Public Market ay para man manarakin nyo. Agud mas maging maayos man na inyong sitwasyon. Agud kumita man mana kamo it mas mabaho-baho. Ay. Pagbisita at mga vendors una. Rong bumungad gagi kanda pagkadismaya. Action sa energy! Para baga manakamunda. Pero hara, tinipid man na kami. Pakalisod pa managamon galira. Rangkahan. Ay, wat aman na sanda nag-uoy kamon. Wa man manananda ginaisipa. Aga kami man nga mga vendors nga ra. Bisan nagabili na hugon ro among bagayran. Sige lang gilang ay para sa kamagayran. Pero rong ginabalik managamon nga serbisyo. Pang-insulto. Sa energy.
Prangkahan. Dugang pabimana ron maginahambak aton nga mga opisyales, empleyado. Ruma ginasaligan ta nga mga departamento. Ang anam at amanarot kalibo bukod inyong mga negosyante. Any whether you like it or not, huwag ka mo ginapilita, bukas rong pertahan. Sa energy. O tama, tabagaron nga mabatian, banwa. Si Inrong ginatawag nga serbisyo publiko para sa mga pumuguyo. Sa energy. Isipan nyo lang pilang dekada rong ibari karuyon. Ag kami man mana nga mga negosyante nga ra. Rong may mabahoy ang pursyon nga maibulig. Sa igabayad sa ginloan sa bangko nga pondo sa pagpaobra itkalibo public market. Prangkahan. Prangkahan. Ayangan man nga si Mido Head Joel. Ayangan man si Municipal Engineer Francisco. Iba pa nga mga department heads. Ayangan man ang sandayang rong mag-agamutan pambayad karon sa loan. Sa energy. Ay rong mga collection managamon nga ginapabugaw panantay kato nga sa sambugan. Gaya pao nga ni sa 1 milyon Rwanda man ang collection kaon. Pero rong ginabalik nga serbisyo, Rohaga sinintimo. Prangkahan. Doyon rong bagatsago ni taton nga mga negosyante, vendors sa aton nga may kalibo public market. Nga bisan mauno kalisod, bisan kasakit-sakit gun sa andang buot. Aron nagasalig sanda ang masolusyonan nyo ron. Ay may urgent meeting agin patawag magkarang adlaw. Tanawon ta kung ano rong maging solusyon sa problemang ginpaabot itaton nga mga negosyante. Ay hindi pwedeng uwat maging solusyon. Agrong solusyon nga iplastar must be a win-win solution. Ay kabuhay yun man na kami nagtiliniis. We cannot afford no more. Sa energy. Ang asta sa ginapabugay nga work of art. Ay adlaw-adlaw man gihapon kami nga magtiliniis. Saka piot-piot. Agrong design. Nga kabugo-bugo. Sa energy. Kamu lang abihamba banwa. Familiarong design, di ba? Daw ano? Prangkahan. Prangkahan. Alas 6:24 ay tutukan ta banwaro nga dayang nga problema ay taton nga mga kasimanwang vendors ay batsag manaton randa karang sakit buot. Batsag manaton rong pagkaguoy nga daw neglected na. Uso abi makararong ginatawag nga pag-neglect. Action sa energy. Neglect of duty. Action sa energy. Ay kung ginatutukan ron, ay maalin yan managas bisan adlaw-adlaw pamanasanda nga mag-site visit.
Arong mga department concerns, bisan pa man arong Office of the Municipal Mayor, magbisita rin karon adlaw-adlaw ay kung duyon yung tarandang gin-approve nga design, ay duyon gilang rong matawo. Aksyon sa energy. Ani nagkakagulo magkaroon Abo pangarang nga magiginapaabot ka nga concern. Uwa pa nga ni matapos-tapos masabat, matawanit kaklaruhan. Rung arko sa may puok. Di karon sa may kung Jaime Cardinal Sin Avenue. Karon sa may kaano, may arko pasugod puok, paagtod puok Jetty Port, 998,000 close to 1 million. Hindi pa nga ni ma-explain it aton karang LGU Kalibo kung ano ro mga materyales nga gingamit karon nga umabot gidimot almost 1 million. Haraguman rong ginpaabot katon nga concern banwa ay nag-ribbon cutting man na igto sa may Puok Port kas Jofel. Tanawa man na rong structure ikato nga daw sang pingas. Prangkahan. Paki-assess abima naman kung sakto. Rong ginasugid nga amount nga rong naubos karong pondo. Ay 1 million man. Aksyon sa energy. Mawa pa nga ni iusisa ko na makon kung sakto gidroing pundo nga ron nga kinasugid ay kung ako magtanaw makon karon. Baw, 1 million duyon. Pagkumpirmahon daan ay makon ag ing kaso aga matuod gid man. Uwa pa na aprobahi nga maging city rong Banwat Kalibo. Magkaroon yun kamahay. Rong mga materyales nga nababakariya. Magkaroon yun kamahay rong way of living. Magkaroon yun kamahay. Rong labor, etc. etc. Nga kung magpaobra kat structure nga may 1 million pesos ka, duyon niyang rong maabot. Prangkahan. Ay magkaruyon matama na ron kas. Kung private magpaobra, ikaw man na magpaobra at bagay worth 1 million kanamiton. Pero kung gobyerno magpaobra, rong 1 million mo nga ron, doubting nga na lang. Aksyon sa energy. 6:28 Marcos Manwa. Padayunon daron daya nga pag-tratar plastar. Nga pati kita nagagauman nga masolusyonan gunda. Ay hindu na parong anday karang urgent meeting with Mayor Sucro kung ano rong magatuhaw sa anday karang hinunaanon. Ay very much excited man kita nga masayuran, di ba nga? Balikan taman ron daya karang reklamo. Ay una ra nga nagtuhaw man. Rung sigalot sa tunga ni Municipal Treasurer Ray Villaruel. Agarong Council, 8 Barangay Andagaw, headed by Punong Barangay Juliet Melgrejo. Una nga mga nangin aligasyon nga delayed of remittances itaton karang LGU Kalibo. Bukod niya mangit sa Barangay Andagaw sa 16 tanan kamakabaranggayan iya sa Banwat Kalibo. Nga ginpasinuwala nga ni ron ni Mr. Ray Villaruel
Iyaman sa aton ka ng pag-interview. Rason nga uminit lalo rong sitwasyon ay hambay nga ni punong barangay Milgarejo it Andagaw wa man at admission. Instead nga magiging basis nanda rondo yung constructive criticism to conduct investigation kung siin along the way ay wa man na ginatumod gagikan na rong kasaganan, maimbestigahan na kung siin nga parte its cycle una sa munisipyo nagkakaproblema sa pag-delay it mga remittances agud masolusyonan. Ay daw binalik pa na ng saga mga impormasyon ang ginbuhian ni Kapitana Onyet hasta umabot sa punto ngarong barangay treasurer it barangay Andagaw nakasamit pa it bukod manami nga mga daw pagpaandam kay Mr. Ray Villaruel una mismo sa anang opisina. Aksyon sa energy! Ay harap formal nga nagpaabot idaan nga complain si punong barangay Juliet Milgarejo sa opisina ni Mayor Jury Sucro. Agkapi furnace man raton karang sanggunayang bayan. Nakakapi furnace man si MLGOO DILG Kalibo Attorney Dave Capada. Nakakapi furnace man rong Regional Director at Bureau of Local Government Finance Regional Office Iloilo City. Ag mismo raton karang Provincial Treasurer's Office. Doon ng mga nakakapi furnace ron daya karang complaint ni Kapitana Onyet sa aton karang Municipal Treasurer's Officer nga si Mr. Ray Villaruel. Ano rong unod kuron daya karang sugat iplastar taron hinduna ag siin gid minatuod-tuod ra nga nag-ugat. Standby pagapanumbalikan taron. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito Lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpit Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila!
Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad. O kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV! Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Calibo, Aklan or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:40 in the morning. Balik kita sa ating panerbisyo publiko. Good morning, anay sa akong karangan Ninang Maria Lenny and Ninong Vince na sa California. Also to Juvie and Jaya. Kay Kasimanwang Anali Tapikan, may night nga gahon. Also to Kasimanwang Arlene Gabas. Kay Kasimanwang Melissa Galiardes and Kasimanwang Jenny Nugget. Also kay Kasimanwang Marife Molo. Good morning sa Puok Pamana Association. No, sa ating presidente kasi Kasimanwang Marife Molo. And good morning man kay Mr. Mo, Madam, ha? May dahil nga agahon kinyo rin na sa Barangay Puok. At this point in time, sa iron tanay, rong mga natipon nga report ni Kasimanwang Vanessa Paderes sa nagkarang paglibot-libot riya sa kabisirang Banuat, Calibo. Ang pilawag mga kabanuhanan sa una distrito at aton karang probinsya Itagan. Live report! Kasimanwang Vanessa, would you report the energy mo na? Kasi manuwang Jofel na masubo na pag karang report na sa makaron karang agahon kasi manuwang Jofel may kantanan sa nakarang drowning incident nga naguntad ri karon sa may Ibaw Lezo kasi manuwang Jofel. Sa aton karang nabunga impormasyon kahapon ita alas 12 karon ita tro adlaw kasi manuwang Jofel nataburon day karang insidente nga kasi manuwang kusiin nga ni karon nga sangka 7 years old karon nga unga nga gagaki kasi manuwang Jofel hay nahuwog nga ni karasa day nga bubon kas Jofel sa aton karang information nga nabuo maghalin sa aton karang Lezo PNP binawian tight ana karon nga hugam nga kinabuhi day karang 7 years old tapos ni karon nga mahuwog sa day karang bubon gindaga para sa ospital aton karang mga residente kasi manuwang Jofel nga una sa lugar pero doon ni binawian tay ana karon nga hugam nga kinabuhi ay rin pa man no aton karang initial nga information nga nabuo aton karang what siguro nakapano ka na no ang sa aton ano ra yaki ubayi nga unga yaki kasi manuwang Jofel balira na karang Bali, gindaga pa mo sa ospital ra kasi manuwang Jofel na aton karang mga residente ay abot nga ni karon binawian niyo tayo mo anak karon nga hugam nga kinabuhi kara kasi manuwang Jofel natabo ra hay alas 12 kahapon ita tro adlaw ila karon sa may Ibaw Lezo kasi manuwang Jofel hay hindo na aton karang balikan ra aton karang Lezo PNP i-follow up naton igto kara kasi initial pa lang man no pero ginataoit aton karang Lezo PNP kasi manuwang Jofel hay wabi na karon do investigador makaron pabalik pa man makaron sa area kasi manuwang Jofel. May una tagali gihapon no nga mga bubon no, sa mga kabaryuhanan no sa mga dumalisod abi kara kasi manuwang Jofel sa mga makaraya nga rano syempre bubon abi kasi manuwang Jofel sa bilog sa mga ginagamit at aton karon di mga kasi manwa kami kato nga pa elementary bubon man amon kato nga source itubi
No, magpaligo so nasa kilid bubon. Sanay na kami sa bubon kato, elementary kami. Halos gaban kato sang kiriti pagkat akaturo may mga bomba, no, ag nawasa, bubon gid akaturong source itubi ag amotangani wawat at mga bubon daya nga panyempo pero ara sa report mo may napatagalig may na aksidente pagid Din ta ni rega pitong dagon kasi Manuel Jofel do binawian it anak karon nga kinabuhiran ka nga bubod abi kasi Manuel Jofel ay syempre sa atong karang pagkasayo day madagom gid nga mayan dunay karang bubon ay syempre de importante karon hay ginatakpan hay doy naton nga usisaon hidunan no sa aton karang mga kapulisan kung haman haag protekto karon sa bubon ro day karang unga kung paano mo karon na hugog ito sa lugar kasi Manuel Jofel. Samtang sa ato man karang dugang report kasi Manuel Jofel no magaling sa aton karang Kalibo Municipal Police Station sang ka 5 years old karon nga o nga babae kasi Manuel Jofel pero binunal ita butong sa anak karon nga ugo ita anak karon mismo man nga tiyo kahapon ron ita alas 9 agahon di kara sa may Kalachuchi Road sa barangay Andagaw sa Banwa ita Kalibo may karang suspect kasi Manuel Jofel ay ginikinaga karon nga si alias Bonbon na sa legal man karon nga idaron agresidente man ito sa bitan karon nga lugar. Sa aton karang pakikipag-angot no kahapon sa lola ito na karang biktima na karang 5 years old kahapon kasi Manuel Jofel bago pa man natabon na karang insidente hay nagtimpla nagpangayo pa karon ita kape na karang suspect sa lola ita na karon lola mismo nga na interview sinang Pinky. Si Nanay Pinky kana kasi Manuel Jofel aton nga na interview kahapon hay suno ka na karon nagpangayo pa ita kape kana ro dai karang suspect ay karang suspect uminom mata ita kape ag pumungko sa tricycle kasi Manuel Jofel na sa oras da? Takna alas 9 agahon karon kasi Manuel Jofel. Tapos, karang nga unga kasi Manuel Jofel, kakabugnaw lang man, hay nangayo kung ita 20 pesos, yan sa anak karon nga nanay, pambakang itong karang biskwit, ang karang Milo, hay anak nga karon nga igatimpla, ang anak karon nga pagpamahawon. Hay ginpatimpla na sa anak karon nga lolo, nga inaman karon sa lugar, na sa anak karon nga panimagay, hay wo karon na ato panggit anak karon nga lolo kasi Manuel Jofel kay natabo kasi nagasinelpon ta imo karon gulpit anak karon nga nakita nga anak karon nga apo nga 5 years old hay daw ta karon nagagugad sa sagog kasi Manuel Jofel ang nakita ta na karon nga nay karang nga suspect kay approaching ta ni kana sa anak karon nga apo nga buyot it aron nay karang nga butong kasi Manuel Jofel kato nakita ito nay karang nga lolo nga anak karon nga apo hay may lastrugot may bukot kabaw bigat anak karon nga dahi ag may gila nga di karon nga sang kiri kasi Manuel Jofel ag nagakisay-kisay aron dai karang unga ginaano pa nga ni gina-attempt pagit ang ani karon nga sukubon ito dai karang suspetsado dai karang unga o galing hay haawat sa taron anak karon ni mga igkampuran tan dai karang suspect dai karang de karang lolo man kasi Manuel Jofel kasi pati man imaw hay gina paiguan man ito dai karang suspect ni ginpakamayad ng nandakaron nga tawgan ita aton karang mga pulis dai karang suspect sa aton man karang pag interview no aton karang gintinguhaan nga makaistorya ro suspect hay aton karang napansin kasi Manuel Jofel paiba-iba tra na karon nga ginasilinapat dayarong pangutana katon nga ni atong mga kasimanwa taghakitan ng daro balita kay kahapon. Ano man narong tiyo nga to hilong, ano man mo to sa normal nga pag-iisip, amat ubrahon aman na to sa 5 dagon. So daya, gin-interview ninyo, nag-attempt ka mo nga bugon man rong side ito suspect nga tiyo, kalimbat at masabat nga matino. Wa kasi Manuel Jofel no aton karang nga gintinguhaan kita kahapon nga maistorya imaw ginkutan nga ni nato ni mora kahapon kung alin nga tuyo kung haman na biman naging bunang na taro karang unga kasi wa man ka nagapang alin do unga kasi Manuel Jofel hay mabuot at ani kanon rende karang unga kana hay wa mo sabat iba tra anak kon nga ginasabat kasi Manuel Jofel imapansin mo gid nga iba ra anak karon nga behavior na karang suspetsado sa ato man karang pag-istorya kay Nanay Pinky hay bukod man ita hilong dai karang suspect at tapos dai karang pagpamudag pero bago ro yon gabi hay nag-inom dai karang suspect ag kumakainom din mata kon imo ra kasi Manuel Jofel hay naga iba ra anak karon nga batasan nagiging wild imaron kasi Manuel Jofel ang bukod niyang ita ra kararo una
nga insidente karon nga may hasakit imora kasi Manuang Jofel, may iba nga di kano kon mga inunga gidabi kuno ra anak nga punteriya kasi Manuang Jofel kung makakita ko nimot ungaron ang nakainom imaw hay ginalapog anana karon itabat o kaya ginagagas anana kasi Manuang Jofel. Delikado, adali imora. Ahot nga ni ro right karon nga 5 years old nga mismo manana karon nga gumankon no anat nga ni karon nga hapa iguan naging pa itago man to sa medical examination kahapon na to nga unga ato man ni karon nga ginhugat gid kahapon no kalindo plano ito karon nga ginikanan ay madya mapasaka gid karon ita kaso dai karon nga ginikanan ite karon nga unga kasi Manuang Jofel. Bali rong ginikanan nit unga sinoro may relation sa suspect ron tatay o nanay. Ro tatay kasi Manuang Jofel pero ikampod itatatay rin karang suspect. Ikampod malang man buko man gali sa magmayanghod na tiyo sa ikampod. Dali rabi ka nga suspect kasi Manuang Jofel hay wow tay mo ra kumbaga ibahan sa ano nga panimagay imo bala isagahanon ron kasi nga ni hay wow ni mo anak karon nga magugang hay wawon man at ana man karon nga nanay kasi Manuang Jofel nga imo lang man yan ni karon nabilin sa anak karon nga panimagay buko man yan ni karon makaron don kato kasi Manuang Jofel nga ni nakibot man lang man anak karon ni mga pamilya nga haron yun nga ni no nag-ibago tara anak karon nga pamatasan makaron samantala santang kulong man mo makaron das aton nga lakap cell no aton karon nga Kalibo PNP para nga ni sa nagakaigo man karon nga disposition kasi Manuang Jofel samtang do butong ato kahap kung padayunon abit ginikanat nga rong kaso kara child abuse ang manaog da. No, kabawbawt ang kaso na nagkarang pag-atubangon. Sige, go ahead. Bro, butong. Do butong ato hay recover no ay ato man gani kato nga picture pangayon naton to picture sa nanay man ito dai karang unga hay sarangan ta ita bahura kasi Manuang Jofel no kung igampos na sa 5 years old nga ra ay grabe taro last ro matuod great unga ang man umala nga biman it bahura dai karang unga nga babayi kasi Manuang Jofel nga hapalastruhan gid nga ni nana karon ay so ana bi nga ginikanan ni karang unga hay tugog akat matabo da karang insidente kasi Manuang Jofel nga ni ginanda karon na panuhi nga rin yan natabo tas anak karon nga unga nga karang lalaki anak akon nga binunal ita butong sa uwo gid pa man da karang 5 years old nga unga nga babayi kasi Manuang Jofel. Okay. Samtang sa aton magkarang dugang report no sa aton karang nabuman nga news update maghalin sa aton karang Libakaw PNP ginpay dago man karon sa drug sa drug test dunay karang suspetsado nga 18 anyos kasi Manuang Jofel matapos nga ni karon nga mabuan karon ita dunay karang marijuana sa gipatigayon karon nga bypass operation kahapon it aton karang mga kapulisan gindaga karon sa Aklan Provincial Office dunay karang suspect nga si alias Ian para nga ni karon iga paidagom sa drug test dunay karang suspetsado kasi Manuang Jofel nabakilan ita dunay karang daywa ka mga sachet or suspected sachet karon ita marijuana kabaylo ita 500 pesos karon nga by bus money samtang may sabilo pa nga ni karon nga sa kasashay man nga na-recover sa lugar kasi Manuang Jofel nga ginapatihan karon nga nahugog halin sa posisyon man itong dahil karang suspect sa yuran nga bukong ta itaga Libakaw ron dahil karang suspetsado kasi Manuang Jofel kundi itaga residente tayo mora ita Kawayan ila sa barangay Kawayan sa Banwa ta ita New Washington ang temporaryo man nga ni karon nga upa sa nasabitan karon nga lugar samtang dayon Domingo man yan ni karon imaw nga ginamanmanan it aton karang kapulisan karang si alias Kian bago nga ni karon natuyo gid nga madakop imaw ra kasi Manuang Jofel pangatubang sa kaso karon nga paggabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dunay karang suspetsado kasi Manuang Jofel. Nabuo natin do info kung ano imora estudyante pa o out of school youth na. Negative kasi Manuang Jofel pero no? 18 anyos no o bata pa. Okay. 18 years old din mora kasi Manuang Jofel. Samtang sang ka concerned citizen man karon kasi Manuang Jofel no nag surrender inday karang homemade nga baril kasi Manuang Jofel nga wa man karon ita bala
agwa man karon itamay karon sabitan karon nga baril hay gidagas aton karon nga tagatapan ita Libakaw Municipal Police Station para sa nagakaigo karon nga dokumentasyon ag dayon nga gin-turnover sa aton karon nga First Aklan Provincial Mobile Force Company para sa nagakaigo man karon nga disposition kasi manuwa Aron taro tama no ay sigurado kita abo pa taro nagahukop it mga uwat or bukod lisensyado nga mga baril no. Ay aron i-turn over ninyo sa aton nga mga kapulisan, ha? Ay kung Sigidas karon do. Sigidas karon do ano panawagan it aton karang mga kapulisan kasi manuang Jopel nga no mga bukon ita lisensyado karon ni mga baril hay kung pwede surrender lang sa aton karang mga kapulisan kasi tambilo gabi sa nagatuyura sa aton karang mga kasi manuang Jopel hay hambal na karon maisog kunoro mga tawo kung may anda karon nga ginahupot nga baril nga ra kasi manuang Jopel. Nga kung may gulo, nagkakaroon nit away, no? Ay kung may imong ginatago-tago rito, ay matem kagid nga buon, no? Makasaga ka pa, no? Biska mo ka kadisiplinado, pero kung uwat ay iwas ka lang, no? Kaya nga ni hambang to nagiging maisog, ay daya i-turn over kaysa matiktikan ka pa, ag mapanaugan ka pa search warrant, no or galuguron or tawag ka na usisaon roing propriedad search warrant no ag makitaan pa hay magkaroon ka pat kaso. Yes, kasi manuang nga Jopel. So nga ni mas mayad karon nga i-surrender lang pero ba nga bukod karon ita lisensyado nga baril kasi manuang Jopel para uwaon ba ita problema kas Jopel. So right aton karang nga may aton nga report maghalin sa aton karang nga area of responsibility sa Kayita Patrol with kasi manuang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko. Live report. Nabatian ta si Kasimanwang Vanessa Paderes sa nagkaranggin plastar nga mga report. Magasubo matuod ay unang dewang report di Kasimanwang Vanessa puro minor de edad. No, rong nahuhug sa bubon sa may ibaw lenso, 7 dagon nga unga laki binawian gid ang nagkaranghugang kinabuhi. Nayaman sa may Lacerna, Kalachuchi Road, ang Dagaw, sa Banwat Kalibo, sang kalimang dagon unga bayi, ginampusan manit butong, itaan karang angkol. No, nga nag-angkol nit buko, aglastro, sana karang may dahi, ay sus. Good morning, Kasimanwang Josephine Andrade, nga nagatamyaw kay Kasimanwang Ronel Sarsua, maghibon yun Habanan Nabas sa Purok 3 naga-birthday si Kasimanwang Ronel Sarsua kaimahan saan ang pangalan ron maghibon o galing hibong aghabanay kagayot no so apelyido na siguro maghibon nga rin. Happy birthday Kasimanwang Ronel ag thank you gid kay Kasimanwang Josephine Andrade. Jeff Conanan Batch, good morning. Tamyawan taman ng mga taga-Ibahay West Route Toda na kuno sa parking 2 kay Noy Oirin and Castillo Kyle. Mga parigoy may daig nga agahon. Also to Dale Cruz Ronel, thank you so much sa pagpamati and Kasimanwang Analita Pican. Mga andagaw nun ho sunod-sunod rong mensahe katon may kaang tanan sa meet lang dagaina ang arundayang letter ni punong barangay Juliet Melgarejo it barangay Andagaw bahay aron nakabutang ang ani riya hay para gid ang ani ra syempre kay Mr. Ray Villaruel Municipal Treasurer's Office it Banwang Kalibo. Nagumpisa gid abira Banwa
sa rondaya karang collection, no? Mga bayarin naton, mga kalibunuhon. Nga kamana it business clearance, ano? Ay naghambay ro aton nga munisipyo sa aton nga mga kabaranggayan nga mag-ubra kamo it ordinansa nga iga plastar sa ruyon nga ordinansa nga rong magasukot lang it kamanat business clearance hayrong munisipyo lang ag kamo sa barangay hay hindi gon kamo magsukot o mangolekta. Ay sa 16 nga mga kabaranggayan daw sambilog ang ani raton katong habatian no nga umalma, which is the barangay Andagaw ay kami manariya miamon mat ang legal nga basihan ay mismo nga raton karang Sangguniang Bayan it Kalibo runag apruba sa nandaya karang ordinansa authored by Attorney Christine de la Cruz base man sa resolution itaton karang barangay, ano? And bago ron na aprubahan ay ginimbita man nagkaroon rung Municipal Treasurer's Office, una man rung iba pa nga mga ahensya at gobyerno para tawaan kamit ideya, template, no, para maging legal ron tanan. Agrason nga naaprubahan 2024 naging ordinansa nga kaibahan man nun sa ginatawag nga barangay tax ordinance ita barangay Andagaw, no, nga ni hay may andaman nga legal nga basihan sa pagsukot kurunduyon nga mga fees nga ginatawag. Ano gidrong rason abe ni Kapitana Onyet, no, ay hamanit hindi na pag-itao sa alima or buhi ananda rung pagsukot kurundaya karang mga fees rung business clearance, no, na sa aton nga mga barangay, and we don't know kung ano pa nga mga klase it mga bagayran, no, sa mga kabarangayan, pero doon na biraton kato nga natutukan rung business clearance. Hayrong hambag ni Kapitana Onyet, no, kung igto kanda magisugod tanan ng collection, uwamat akong tat problema kung rung share it barangay hay nagabalik on time. Hay umat abi nagaabot at dagoon ro ibaga pa, no, bago mabalik kanda rung share it barangay, and I believe not just Andagaw pero iba pa, no, nga mga kabarangayan ay tag nagkaroon it meeting rung liga ng mga barangay sambilog ron sa resolution naging plastar ni Kapitana Onyet, and si Kapitan Neil nga it poblasyon rung liga president nagtao man niya ni mod statement, no, nga daw nag-second the motion, no, nga tama na dapat ay i-remit gid sa barangay on time ro amon karang mga share sa linuna sa aton karang munisipyo. Pero bago nga ni Rondo yun, na istorya ta si Mr. Ray Villaruela sa programa, ag-ana ron nga balibaran, no, nga taong nga ni mana kung ano rong ginahambal ni Kapitana Onyet nga kung ano ron anang basihan, ay kami man iya ginaasikaso anamon doon. Every 15th of the month gina-process naman na namon doon, no, nga ni hay daw ginabalibaran na. So sa pagbalibad nga ron, ito ginahamba mo man nga pinalapong si Kapitana Onyet. So dayagon rong naging sabat, no, agod formal nga maiplastar ni Kapitana Onyet man ro ana karang side, no, nga insakto mataranang ginasugid ay rong nagiging kabangdanan it mga delayed remittances nga it munisipyo sa mga kabarangayan nakakaapekto sa andang operasyon ag sa andang nga mga planong proyekto ay siin taman na raamon nga kwarta nga pagagastuson ay wa man it ginarimit riya kamon
nga ni may mga naghahambay katong nga mga kasimanwata sa Banwat Kalibo nga ano man na rong pag-remit ay base kung ginagamit pataman at munisipyo rong pondot barangay ay haron man ang permi sandang deficit sa COA audit uwat kwarta rong kalibo. Aksyon sa energy! Pero wa makon doon ebidensya nga mapamatud-an ayrong insakto kat amakon ayron dayagon karang sugat. Complaint ni Kapitana Unyet nga ginpaabot sa aton karang Office of the Municipal Mayor ag nakakapi furnace rong pila pa ka mga agencies concerned sa rondaya karang reklamo. Ay paano para mabalibaran ay hara naka-specify tanan from 2023 to 2025 ag may official receipt number parira dated when rong pag-remit ay paano pa mahambang ni Mr. Villaruel nga on time ro andan karang remittances. Aksyon sa energy! Bisan kamo man mag-analisa kung kamo mano dumagat barangay, kung uwa man kamot nababaton nga pondo sa insaktong tiyempo, kung puro lang gilang delay, hay sinot arong ginasukot it inyo karang mga constituent. Alangan man nga si Mr. Ray Villaruel ro aton karang LGU Kalibo, siyempre kamo nga maging ilihir nanda nga mga opisyales sa kabarangayan. Alangan man nga masabat kamo sa inyong mga constituent nga ay wa patakitat pondo. Doyon lang gilang ro inyong igasabat kung usuyan kamot inyong mga constituent. Bisan pang repaint gangit inyong mga kabaranggayan. Bisan magamit yang sa pagpaayos sa koleksyon manit inyong basura sa kabaranggayan. Bisan man na may sangkiring paayuda yang kita kung may okasyon sa barangay. Nano man atong barangay nga rapol-pol. Aksyon sa energy! Wagid kita man na ginahimo kaya ay wag na kita kasayod. Ano nga ni Roanda nga paghimo andaman nga pag-ubrat inisyatibo nga magkaroon bisan sangkiri nga proyekto sa barangay ay uwa gid man yanit pundo. Doyon no ginahambang nga apektado rong operasyon it mga kabarangayan bangod sa mga delayed remittances it LGU Kalibo sa Pondot Barangay. Aksyon sa energy! Aranong letter ni Punong Barangay Juliet Milgarejo. Kupit sa 5 no last week of Thursday, so San Domingo makaron ay Huwebes man makaron petsa 12 no. Rule letter of course received the same date no nga padaga rong daya or dated on daya karang letter no na receive aton karang LGU Kalibo opisina itaton karang municipal mayor ay address kita no kay Honorable Mayor Juris B. Sucro, Municipal Mayor, Municipality of Kalibo, Aklan. Sir, this is in relation with incidents with S, plural, incidents between the undersigned, which is Punong Barangay Juliet Melgarejo, and Mr. Ray Villaruel, the Municipal Treasurer of Kalibo, Aklan, regarding the following issues. So, daya ro mga issues. Kara, banwa. Integration of payment of barangay clearances as implementation of Republic Act Number 11032
or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Please be informed that Republic Act 11032 aims to streamline government procedures to promote business competitiveness by reducing bureaucratic red tape and expediting the issuance of permits, licenses, and certificates, among others. It simplifies government process. Therefore, integration with our barangay clearances will complicate the procedures of payment of the following reasons. So, explain di karaya kung ano ron daya karang RA 11032, the Ease of Doing Business. So, di karagin enumerate ni Kapitana Onyet. Una, number 1, we are more familiar with our businesses in our barangay in order to assess its compliance to safety laws and ordinances. That is why we are comfortable to issue barangay clearances. Okay. So, given yun doon, syempre, sanda sa barangay, no, ay mas say nanda, roanda karang pagahimuon, no, ay kung sandig malang sa RA 11032, Ease of Doing Business, ay mas easy kung ito kanda, no. Number 2, geographically, Barangay Andagaw is 5 minutes away to Municipal Treasurer's Office for processing their municipal permits after getting 15 minutes time consumption of their barangay clearance, meaning it is not take them days, or it will not take them days with the law aims to standards, timelines, and government fees as stated in our barangay ordinance has been fully paid, easy, and on time. So mana kung ease of doing business malanghay, mas madali amana. Rum pagproseso kamon iya sa barangay, ay matuod man, istoryahan naman doon. Diba, 10 to 15 minutes, tapos na sila. Kung sa munisipyo ka magbayad, pila kat kahaba-haba, abutan kat oras, abutan ka man sa imong iba pang transaksyon, mabalik kagid pagkaaga, so mas nagabuhay pa. So mas madali pa mana kung iyalat ana sa barangay. Do yun dong explanation. Number 3, the collection of the day are deposited in our official depository bank the following day, meaning timely and intact, which can help readily to our budgetary expenditures if we allow or authorize the integration. We will wait for how many days or months before it will be remitted to us and will cause delay in our delivery of service. So dahil ron ginahambay naton, no? Nga apektado ran karang operation and the services nga gina-offer it barangay kung delay nga pag remit kanda it anda nga mga share, no? Nga tumuron dahit munisipyo. Kung ano gidron naging rason hamat delay rong remittances itaton karang munisipyo, siin nagkakaroon problema. Una sa opisina ni Mr. Ray Villaruel, una sa ibang ahensya at gobyerno, sa finance ay hanaton, sa siin pa, ano rong proseso karon siin nagaagi, ag siin rong nagiging cause it delay. Pero kung balibaran mo ana ag daw hambawon mo pang pinalapong si Kapitana Onyet Itsugid, nga uwat at kamo nagaka-delay, hay harasampag taraki mo, no? Nga iya karami mga ebidensya ag may mga official receipt pang kitpakita si Kapitana Onyet, hay ano ro magiging treatment karani Mayor Sucro. So the refusal of undersigned cause issue for not issuing an official receipt to our bonded barangay treasurer. I would like to state
that the municipal treasurer, Mr. Ray Villaruel, has a specific duty to ensure that all accountable forms are issued and accounted correctly. If he refuses to release accountable forms such as OR to barangay local government unit may be held liable for administrative and potentially civil or criminal offenses. Bangod nga ni, ginahambay ni Kapitana Onyet, it is an outright obstruction of public service. Ay matuod man, obstruction of public service. Kung hindi mo't ana pagpabakyon rong ana nga barangay treasurer rito, ay wa man ginapangayua, ginabakal man do. Ay kung hindi mo pagbaligyaan, bangod may sakit buot ka, ay sinimo pinaradyo kat ingnanda, ay maapektuhan doanda nga pagpanerbisyo agsaid man naton ng barangay Antagaw. Is one of the busiest barangay here in Kalibo. Ro mga transactions nanda everyday, hindi gid ma-zero. Ay kung uwasan that OR, paano sanda magka-transaction? So it is an obstruction of public service, hambal ni Kapitana Onyet. His refusal to issue receipts hinders the barangay treasurer from performing her duty to issue receipts for collection as required by COA registrations, forfeit the barangay to raise revenues, and hinders delivery of government service. So di karaya, uwan na isipan ni Mr. Ray Villaruel. Rung magiging huge impact, negative impact, nga maangkon it barangay bangod sa anang nga tantrums. Yaamot ana hay simpleng bagay ngang hara kung mag-sink in kimo kung maunog kabahurong epekto no sa daya nga mga kabaranggayan kamanat Antagaw. Kung hindi mo't ana sanda pagtawaan it official receipt sa anda karang pagbakal una sa imong opisina. Ay malisod man matuod kung abuto tantrums ro aton nga mga kasimanwa. Sir, arapagidrong sa letter. The act of Mr. Ray Villaruel has a sufficient ground of administrative and criminal case for neglect of duty and misconduct. Aksyon sa energy! Prangkahan. Baud, ana. May nagpaabot nga ni katot mensahe sanay man na si Mr. Ray Villaruel karon. Pilang bugan man na imauron gin-suspend. Oo nga ni, pero ibawot ana pag administrative aga may criminal case pang ginatumod ka na nga due to neglect of duty and misconduct. Di karagin tumod man ni Kapitana Onyet. Consistent delayed of remittances of barangay mandatory shares such as real property tax and community tax. So, hara, sambilog idara sa ginplastar ni Kapitana Onyet during our interview. Wrong delayed remittances it real property tax and community tax. And then after that, na-interview natin si Kapitana Onyet the following day, para nga ni sa patas nga pagpanerbisyo publiko, ay gin-schedule naton si Mr. Ray Villaruel, na-interview naton ni Mau, the following day mismo, huwag kita naghugat it pilang adlaw pang nagtaliwan, the following day.
And then ito ginahambay na nga uwa taron. Sin taman ano't ama na ginahambay ni Kapitana Onyet ngaron ay every 15th of the month ay ginaayos namon doon, no? So meaning ay ginapamalibaran na rung hambay ni Kapitana Onyet, no? Nga delayed ro andang mga remittances nga di karagin include sa letter ni Kapitana Onyet rung delayed and not just once, consistent delayed of remittances aron yun aron gin plastarya ni Kapitana Onyet. Hambaw pa ni Kapitana, the cause of strong strand of Barangay Council of Andagaw for not cooperating in the integration was due to ultimately and so long delayed of releasing and or remitting of real property tax share. The local, haron anang strong stand, mention nga natong kaina. Huwag akong dat problema matuod, no? Sige, agud mapales ramon trabaho. Agud, bisan hambagon lat amanag kamit amon nga mga constituent nga nagatilinamad kami. Ay ituro namon sa munisipyo every time nga mag-process ang darya. O sige, sa integration nga nang ginatawag, no, hay kamo lang ro may karapatan nga magsukot. O sige, una lang kinyo, o less pa sa amon trabaho, o galing ro nagiging problema nga ni, rong delayed remittances na yun. So do yun rong strong stand, it Barangay Council, it Barangay Andagaw, suno kay Kapitana Onyet. Pero balikan ta parong daya nga nagiging issue sa official receipt sa Barangay Treasurer ita Andagaw kay Municipal Treasurer Ray Villaruel. So naintindihan nyo banwa nga ru strong stand it Barangay Andagaw nga hindi sanda mag-cooperate sa ginatawag nga integration, meaning integration nga ginahambay nga sa sugat ni Kapitana Onyet nga tanan nga mga kabaranggayan ay magpasalangit ordinansa nga nakabutang sa ordinansa ruaton nga munisipyo kalibo lang rung makolek idaya karang nga mga bayarin. The local government code mandates that the share of each barangay from real property tax collections must be released within 5 days after the end of each quarter. So every third month, no? After 5 days, within 5 days, 3 months man na, 3 months, and then dapat hindi yun magapaw ito 5 days pa after the quarter, no? Hay marimit yun kanda. Hay ang bangan ni Mr. Ray Villaruel kato, huwag niya ni man nag-aabot 3 months. Every 15 of the days, every 15th of the month, gina-process namon. So, karaya, para makita natin di kararong kamatuoran. Without the need for any further action from barangay official. Hay pila man kami nga finalo up. Halala man na among kinungutana, uwa man gihapon. Pero rong sabat ani Mr. Villaruel kato. Uwa gidaman na akot natandaan sa barangay Andagaw nga nagabulig man na sandakamon. Nga mas mapabaskog pa, mas mapaabo parong collection sa real property tax, nagahugat malang manyani sandamanarot andang share. Aksyon sa energy! Hawa man na sandarot ginabulig. Prangkahan! Prangkahan! Sinabat man niya ni Ronnie Kapitana Onyet. Well, tutok anay kita iya sa anay karang letter. Delayed in this process can lead to significant financial implications for the barangay, as we rely on these funds for local development projects, programs, and essential services. The Commission on Audit, o COA, has emphasized the importance of timely distribution, and failure to comply can result in penalties and legal consequences.
Ay klaro unta, Kapitana Onyet. Pag pinaabot mo sa COA, sa DILG, even sa Ombudsman, ay may makakaguman ka na. The Barangay Andagaw constantly made representation to follow up or to follow up our barangay share. But despite of a reminder, they still fail to remit regularly. Tapos ang bagon nga, wa man na sandaga usisa, wa man na sandaga pangutana riya. No, ay bisa na ito nga ni ginasugid nga surplus yang budget at barangay. Sabat ni Mr. Ray Villaruel, una, man manakandaro kwarta nga ron, ano randang ginausoy, ay hindi nga ni Galenda matumod kung pilarong habinlan, o pilarong surplus sa andang budget, ay uwaman niya ni documentation, no, ag computation from the Municipal Treasurer's Office, no, nga ginatao rito sa aton nga barangay agud ma-minus nanda, no, sa total budget agud ro habilin haturo ma-consider nandang surplus. Ganun gali. Please take note of the following covering the period of January 2025 to December 31, 2025. Remittance of the Municipal Treasurer's Office, which resulted for the undersigned to be hesitant for not authorizing the LG to collect our own regular barangay clearance. Iyagon ginpakita ni Kapitana Onyet rundaya karang mga ebidensya, no, it late remittances it aton karanga LGU Kalibo sa mga barangay shares, no, mandated it aton karangalay. Covered period June or July 2023, root 25% nga RPT share, amounting to 29,644 pesos and 29 cents. Harimit yang imawra, nakabutang riya o date remitted March 10, 2025. Ay hara may official receipt number ya. Hindi pwede magpinalapong si Kapitana Onyet kara. Ay ginplastar naman riya rong official receipt number. Ag una sa official receipt, dated man ron. So kung 2023 pa, 2025 gang ginremit, bukod delay doon, bukod gin man, sobrang delay. Ru coverage period it June 2024. Rung 25% man RPT share, real property tax share. Ginremit man imaw March 10, 2025. Sabay-sabay ra sang remittances lang gali ra. Oh. March 10, 2025 tanan rung pilara. Rung July 2023, rung June 2024, rung July 2024, tatlo na, rung August 2024, September 2024, October 2024, November and December 2024, wagutanan ka mga covered period, hay isang ka remitahan yang March 10, 2025 ang ginremit ay hindi mo gunra pwedeng balibaran Mr. Villaruel. Hindi ka un makahambay ka nga uwa ka mo nagakadelay. Ay harat arong insakto ay iyat ang nakabutang rung date remitted agro official receipt. Ay paano mo para balibaran alangan manghambagon naging doktor
Ayangan man hambagon mga tampered ay 8, sagad ay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 25% RPT shares in barangay. Nga sang rimitan lang ku March 10, 2025. Ay iya sobra sang dagon, may daywang dagon. Paano mo para balibaran? Agoy kasakit-sakit. In fact, di karaya sigin plastar ni Kapitana Onyet ro January 2023. 2023 para. To December 2023. Uwa nga ni Ria it gin-remit nga share sa barangay sa 25% nga RPT share. Ron January to December 2023, si Indong share it barangay Andagaw. Hamat uwa riyat record nga ginrimit. Ay rong covered period nga January to December of 2023. Rong harimit nga hayrong 50% nga tax or community tax share nga 2,458. Uwat at nagbagayad ka to sa real property tax during the covered period January 2023 to December 2023. Uwat nagbayad ka to sa munisipyo RPT. Dahil may utang ka pa nga ni sa barangay Andagaw kung bumalibad ka. Sa February of last year, rung RPT share it barangay nga 54,000 plus. January, February, March, April, May, June, July, August gin-remit, no? Rung February, August yun imo harimit. Ay pilang buwan nagtaliwan, March, April, May, June, July, August. So 6 months, so daywang quarter gid. Nga in fact sa layi dapat first quarter ku January 2025 grabe rong paglobo 119,844 rong 25% share sa RPT it barangay Andagaw. Nga gin-remit man imaw January, February, March, April, May, June, July, August man. August 19, 2025. March, ay January, agro March, 2025 nga RPT share it barangay pareho nga August 19 gin-remit. Pero rong September to October, grabe rong pagtaas, 180,260 pesos. September to October, sambugan lang ron harimit doon sa barangay December 23 na. So di karaya makita mo gid-ana nga delayed tanan rong remittances sa hambangan ni Kapitana Onyet. In the above data, it is clear delay of releasing our RPT share and indeed why we should not file administrative complaint to Mr. Ray Villaruel for dereliction of duty as municipal treasurer. Haram manami ara. Ngani hambaw ni Kapitana Onyet ay harun yun data. Stated sa rundaya karang letter is a clear delay of releasing our RPT o real property tax ag ano man na. Paano nyo ra i-explain agud hindi kami mag-file administrative complaint against Mr. Villaruel for dereliction of duty as municipal treasurer. Paano nyo ra ma-explica? Daw gustong hambago nita barangay Andagaw ka na
give us a valid reason, an acceptable reason, an unacceptable reason. Agud malinawan kami nga hindi namon imo pag-filean it administrative complaint. Paano kapitan na unyet kung hindi nanda ma-explain da no valid reason and the reason is unacceptable, madiretso ka sa administrative complaint for dereliction of duty ni Mr. Ray Villaruel. Din dumanami nga sunod nga bagantayan. The municipal treasurer holds high accountability for the timely remittances of real property tax, the shares to barangay. Delayed remittances violates the local government code of the RA 7160 and pertinent commission on audit rules. With all the foregoing, may I request your action to be taken why Mr. Ray Villaruel should not be held accountable for all the issues, incidents, and unethical behavior he has shown. I believe you remain true to the people, uphold public interest, and respect human rights, those this concern bring to your attention. Thank you for your earnest action. God bless and more power. Signed by the Punong Barangay, Juliet Milgarejo o Barangay Andagaw. Ay matsagin bidang nga ni manahingan kato ni Mr. Ray Villaruel tag na suspend imaw nga wa mod sweldo. Si Mayor lang anay kuno bahala ka na. Rangkahan. Ay sarondaya nga ra mahamba mo pabaga nga bahala lang si Mayor Kimo. Ano magsalba o sa hambay nga ra ni Kapitana Onyet nga I believe you remain true to the people, uphold the public interest and respect human rights. O di karo yun mag-aksyon si Mayor Sucro ay madagum-dagum pagid nga igistoryahan da. Pero pag-convince nyo kay Kapitana Onyet, ro mga rason ninyo hamat magkarang delay ro mga remittances, hindi kaon kara pwede maghambang Mr. Villaruel nga uwa kamo nagakakugang sa inyong trabaho, nga uwat delay ro inyong nga mga remittances. Ay sa meeting uwa paghihapon admission ag ibalik mo rong baso kay Kapitana Onyet kung hindi madiretso sa administrative case rong daya nga complaint. Wa man naton ginapangunahi si Kapitana Onyet, pero base sa pag-intindi naton sa anang nga letter, ano rong rason hamat hindi namon imaw kasuhan it administrative case, ha? Ngani, it's a matter of how to convince Kapitana Onyet and the Council of Barangay Andagaw based in your explanation. Ay sang Domingo unda makaron, no? Petsa 5 ha-receive it opisina ni Mayor Sucro. So, Webes kun makara, San Domingo na. Agsayid naton arong dayang nga mga letter pag-receive kun dait aton karang munisipyo nagapatak rong inadlaw oblige rong natungdan rong ginpadaghat letter nga ahensya at gobyerno nga mag-respond, mag-take it action
ay sa inyo haman, Arta is waving. Prangkahan. Pwede man doon si CSC is waving. Ay sa yurunta kung may response gon nga nabaton si Kapitana Onyet. Sa rondayang sugat niya ginpadaga na. Alas 7:40 na. Timor again Banwa sa ating pagpanerbisyo publiko. Hasta na kita di karaya ay maburaton ka na iga follow up. Iga update naton hinaaga sa aton ka nga pagpangalagat. Good morning lang sa tanan-tanan. Hindi ko kung pagdagsambatuhon pa ay maiskapo na ako. Sa aton nga naging kaagbay sa pagkatid balita sa kay Patrol. Kasi manuang Vanessa Paderes. Patrol ginamanihar tamon karang navigator kasi manuang Jerome Lastimosa. Ako man nga Partner Tech Chief Noriel Pastrana. Overall supervision. Amon karang pinalanggang CEO kasi manuang Apple sa Raspe III. Para sa patas may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Ako man si Kasimanwang Jofel Perucho Magpusa with Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Prangkahan. Prangkahan.